Totoo po ba na sa buhay ng isang mag-asawa, isang napakalaking pagkakasala sa Diyos ang magsama na walang sakramento ng kasal ng pari? Totoo po ba ito o hindi? Alam nyo, yung kasal, yung mga ginagawang kasal ng mga pare, mga ministro, mga pastor, yan ano lang yan, para lang sa tao yan eh. Ang totoo para sa Diyos, ang Kristiyano po, ang binding, kung tayo Kristiyano talaga, no? Yun lang, tipanan ninyong mag-asawa, na kayo'y magtitipan, na kayo magsasama, yun lang ho, binding na sa Diyos yun eh. Kinikilala na agad ng Diyos yun eh. Pakinggan nyo po. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan. Ayun. Bagaman ang pakikipagtipan ng wika ay gawa lamang ng tao, gayon man, pagka ito ang wika ay pinagtibay, sino man ay hindi makakapagpawalang kabuluhan. Kaya nga, kahit hindi kayo makasal sa tao, sa huwes, sa pare, sa pastor, mananagot na kayo sa Diyos pag nagkaroon na kayo ng covenant sa isa't isa. Alam po nyo kasi ganito yan eh, no? Yung Kristiyano, kung talagang Kristiyano ka, ang sabi ng Biblia sa Mateo, hindi man kailangan ng pirmahan dyan eh, kapatid na Willie. Sa Mateo 5, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. ang magiging pananalita ninyo, Tatapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. nakita nyo, sa Kristiyano, sa salita lang, dinidisiplina na tayo maging tapat eh. Dapat ang salita mo, oo kung oo, hindi kung hindi. Wala nang mahigit pa ron. Pag sinabi mong oo, talagang oo. Pag sinabi mong hindi, talaga hindi. Sapagkat sa salita mo magiging dapat ka, sa salita mo naman ang wika ay hahatulang ka. Kaya sa amin pong paniniwala, pag nag-usap, kinikilala na ng Diyos yan. Totoo, si Maria at si Jose hindi pa nakakasal eh. Pero tinatawag na ng Bibliang mag-asawa eh. Di ba? O, bago sila nagsama, nasumpungan na si Maria ay nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Bakit mas mabuti basahin natin? Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Mag-asawa na ba? Hindi pa nga nagsisiping eh. Mag-aasawa pa lang, magkatipan pa lang sila. Ano nangyari? Bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose, na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Ano nangyari? Tatapos samantalang pinag-iisip niya ito. Kasi hiwalayan niya na si Maria. Biro mo, hindi pa naman niya nagagalaw eh. Buntis na. Eh, ikaw man si Jose, gano'n. Pwera na lang kung ikaw eh, pindeho martir. Kasi 3 klase yata kung 4 siyang pindeho. Pindeho martir, pindeho sabroso, pindeho diretso. Meron pa akong isa, nakalimutan ko eh. Si Jose ayaw niya no na hindi niya pa nga nagagalaw, buntis na. Lalaki siyang matuwid, hindi niya na gustong ihayag pa si Maria sa lihim o sa madla. Nagpasya na lang siyang hiwalayan siya ng lihim. Dapat samantalang pinag-iisip niya ang mga bagay na ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Kita nyo, asawa ang tawag eh.
Hindi pa sila nagsisipi nga, magkatipan pa lang sila. Hindi pa sila ikinakasal, ang tawag sa kanila ay mag-asawa na. Kaya hindi yung totoo yun. Alam nyo, kaya lang sinasabi ng pare yun na magiging mortal na kasalanan pag hindi kayo pakasal. Kasi mababawasan ang kita nila pag hindi kayo papakasal. Di ba ganun yun? Pero sa Biblia, yung nagkatipan kayo at nagkasundo kayo at nagsumpaan kayo, kayo talaga magiging mag-asawa, binding na sa Diyos yun, kagaya ng nangyari kay Maria at kay Jose. Yun po ang sagot doon.